Yun. Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating maliit na channel. Magdi-DIY po tayo. So ngayon i-extend po natin yung shade nitong aking water system enclosure para magkaroon ng shade at mailagay ko pati yung aking mga bonsai materials. Kasi wala po tayo mapaglagay ng mga bonsai materials natin eh. So ayan po, naimpisahan ko na. Naitayo ko na yung dalawang poste. Saka yung brace na isa. Ayan po. Ayan. Ayan. I-extend natin yung ating shade na yan. Open shade lang po itong gagawin ko. Okay po, samahan niyo po ako. Tuloy po natin yung ating ginagawa. Ayos po yan, nakakabit na po yung nakatayo na yung dalawang poste na sa extension. Bali na lang itong brace, pagpapatungan ng pamakuan ng yero. Binutas ko na po yung yung eksaktong sukat para pako na lang po yan pagkadating dun sa poste. So bali yan po ang technique. Yun lang po. Yun lang po ang technique. Ayan. Naipako na natin. Tali lang ang katulong natin. Tali. Ayan. Ayan. Ganyan din dito sa kabila. Ito naman yung sa kabila. Oh. Ayan po, tali rin lang. Tignan natin. Tali din lang ang ating naging technique yan. Ayan. So, ayos na. Additional na lang. Additional na pako na lang dito sa ibabaw. Ayan. Additional na lang yan. At least nakapix na siya. Yan lang po ang technique pagka nag-iisa. Pag wala kayong kunin nyo muna lahat yung exact na sukat ng kahoy, putulin nyo yung elevation, saka nyo lagyan niya ng guide para sa supako. Marinahan nyo yung pinakang isang yung isang kahoy, may barena na yon, tapos yung pinakang guide ng pako. Tapos pakuan nyo na yon, palitawin nyo lang ng konti, tatama eksakto na dun sa yun, sa pagpapakuan yung kahoy. So madali na hong maipako yun kahit na nag-iisa kayo. Alalay na lang yung kamay nyo dahil may tali na nakahawak doon eh. So yun lang po ang tekniko. Hindi po ako certified na carpenter. Medyo nag-DIY nga lang po. Yun lang po ang technique na ginagawa ko dahil pag nagsosolo ka, wala kang ibang asahang tagahawak. So, tali lang po ang kailangan mong i-provide. Ayos na po isang side na yun. Pwede natin tanggalin yung tali. Ayos. Ito naman pong isa. Yung isa okay na rin yan.
Ayan. Ayan yung isa. Ayan. Hindi na po natin tanggalin yung tali. Tanggalin na rin natin ang tali nito. Yes. Ayan po. Yan. So, wala po akong tagahawak. Tali lang po ang ginamit kong tagahawak. So, yan po eh. Yan po ano lang. Yan po naisip kong paraan. So, kahit na po tayo nag-iisa, kaya nating gawin yan. Many hours later. Yun. Tuloy po tayo sa ating project. Medyo mainit na po. Wow, ang power. Bakit nawala ang power? Wala ang power, nawala. Wala ang power. Wala ang power. po. Yun na lang, ang kulang. Unti-unti rin kahit na hindi tayo kakapintero talaga. Tayo rin tapusin, unti-unti. Break time po muna. At least ito na yung pamakuan niya, kapix na. Papatong na lang po may yero kung may yero na po akong pinadeliver dyan eh. Ayun po, malapit-lapit na nating matapos yung forma, yung pamakuan niya. Ayan,
Pag na-fix ko na po yung nando sa taas na yun, yung apat, yero na po ang kasunod niyan. Mabububungan na natin yan. Ayan po. The next day. Yun. Tuloy po tayo sa ating ginagawa. Tapos na po yung ating tapos na po yung ating forma. Tapos na po tayo sa ating mga mga pamakuan. Ayan po. Ito po yung second layer, yung dito sa tapat ng gate na maliit. Ayan po. Tapos na rin po yung forma niya. Pamakuan. Lahat poste, nandiyan na po. Nakakabit na. Ito po sa kabila. Nag-start na po ako magyero. Magbubong. Yung unang yero doon sa kadugtong ng bodega. Naumpisahan ko nang i-fix po yun. Kaya biglang umulan, kaya bumaba. Kaya bumaba ako. Bali ito po, nakapatong pa lang ito. Mga yero na to. Nakapatong pa lang yan. Napipix pa lang po itong isa. Ito. Pero hindi pa rin po tapos. Kulang pa ba ng ilang bolt. Yan, nakapatong lang po itong tatlo. Bali, 4 na yero po ito eh. So, ayan po. Nalagyan ko na rin ng sulignum. Bali, ang style ko po ng para hindi rin ako mainit at saka mabasa. Per per span ang ginagawa kong paglagay ng sulignum. Pag nalagyan ko na yung isang span ng yero, kinakabit ko yung yero. Tapos lalagyan ko ulit po ng ng sulignum yung second span. Kasi mainit po minsan pagka yung at saka tulad niyan, biglang uulan. Kaya po ang technique ng ginagawa ko. Kanina po nasa taas na ako ng bubong. Uumpisa na ako sa taas. Bigla po namang umulan. Kaya ito po, yan. Nakapatong po yan, kaya hindi rin ako nababasa dito habang kahit umulan po, may magawa pa rin ako dito sa baba. Nagawa ko dahil nakabubong na po ito, nakapatong na yung yero eh. Hindi na ako mababasa dito. Ayan po. Ayan, bali tapos na tayo dito. Natapos na natin pati yung second layer. Yung mas mataas ang elevation. Ito po. Mas mataas ang elevation, ayan. Ayan. Dalawang elevation po ito eh. Yung sa extension ng enclosure ng water system ko. At saka yung shade nitong maliit na gate. Maliit na gate po yan. Yan. Nandito sa sa back door ng aking bahay. Pero hindi po yan nakalapat. Hindi ko po nilapat sa wall ng aking bahay. Gawa nang iniiwasan ko po yung mga langgam at saka yung pero po ditong langgam na malaki yung kulay pula para sa puno, sa mga puno. Ito po iniiwasan ko. Yan. So nakuha po din sa tiyaga kahit na one man crew. Kahit na nag-iisa. Nakuha ring matapos. Ayan po. Basta may materialis lang po at saka importante po ay marunong kang bumasa ng metro eh. Kasi doon po makuha measurement saka yung elevation. Maumpisan mo na po yun pagka makakabuo ka po kahit na hindi ka karpintero muna. Ayan po, ayan. Disclaimer po, hindi po ako karpintero, po. Nagtatry lang tayo na na bumuo. Kasi napakamahal na po ng rate ng ngayon ng skilled na karpintero at saka yung mga tauhan. Medyo mabigat na po yun eh. Kung kaya din lang natin, tayo lang gumagawa. Ayan po. Yan. Tulong lang po ng yan. E-ladder at saka drill. Yan po ang aking katulong. Yan. Kasi kung wala pong drill, babaluktot po yung mga pako na kahit nakukulamber lang po ito, matitigas po yung
ibang kahoy. Pag wala pong guide ng drill yung pagpapakuan, hindi po basta-basta may kahit anong hataw po, babaluktot lang, hindi 4 pako. Kaya di tulad nito may guide. At least may guide na siya ng kung saan papako. Yung po namang drill na yun ay maliit po yun. Kaya hindi rin maluwag yung pako. Guide lang po yun para hindi bumaluktot. Ayan, tulad niyan, no? Napakatibay po nito. Lahat D4 po yung ginamit ko ditong pako. Wala po akong ginamit na D3 pa ni D4. Kaya kahit po yan ay hindi pa nakasemento yung poste, ay halos hindi po mauga yan, no? Ayan po. Tapos dito po, para secure, binolt ko yan, nakabolt. Nakabolt po yan sa poste. Ayan, nakabolt yan. Ayan, nakabolt po yan lahat. Nakabolt po ito, ayan. Ayan, nakabolt po yan. Kaya sigurado po ako na matibay ito. Hindi basta-basta malilipad ito ng hangin. Ayan. Ito yan po yan. Oh. Sus, napakatibay po. Halos hindi mauga. So, tayo po yan, sa pagbububong na. Pagka tumila po yung ulan, kaya ambon, tutuloy po natin yung pagbububong. Ayan, lalagyan ko po ng patungan yan dyan para sa bonsai materials natin na yan. Ang area na yan. Tapos, steel matting na lang po yung pinakang niyan. Yung pinakang harang dito sa bakod. Steel matting po ilalagay ko dyan. Para at least makakapagsabit pa ng mga maliliit na halaman. Yan, yan po. So, kaya po hindi tayo tagal tayong hindi nakakapag-upload sa bonsai. Awa ng abala po tayo sa DIY. Ito po munang kailangan kasi dumadami na po yung ating mga mini bonsai na pinoproduce Wala na po tayo mapaglagyan. Ayan, tulad po niyan, bago lang po ito. Bagong gawa ko po rin. Sampalok po ito, sampalok. Ayan. Kariripat ko lang po yan. Nilipat ko ng kasi maliit na yung kanyang paso na na pinaglalagyan. So niripat ko. At least yan malaki-laki yung kanyang makukuha na ugat na na sustansya doon sa medium dahil malaki yung kanyang. So ayan po ang ating pinagkakabalahan, kaya tayo hindi makapag upload ng ating bonsai project po natin. Hindi tayo makapag-upload ng ating mga pampalipas ng palipas ng oras natin. So sana samahan nyo pa rin po ako kahit na DIY itong ating kahit wala yung aking usual na pagbubonsai. Samahan nyo rin pa, sana patuloy pa rin nyo po akong samahan. Total ito po naman ay para din dun sa bonsai, sa mini bonsai na aking pinag-aaralan. Kaya nag-decide po ako na gumawa ng open shade. Okay po, at itutuloy ko yung pagbububong.